At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na balita ang umabot sa ating mga telebisyon at radyo. Ang kasalukuyang impeachment case laban kay President Kuting ng Norte Jr. ay isinampa na at may direktang kinalaman dito ang Vice Presidente ng Pilipinas na si Sara Duterte. Ayon sa mga impormasyon mula sa mga mapagkakatiwalaang sources, ang mga dokumento ay formal nang inihain at nagulat ang mga eksperto at mga opisyal ng gobyerno sa kalalabasan ng mga pangyayari. Sa isang pambihirang hakbang, ang Vice Presidente ng Pilipinas, Sara Duterte, ay nagsampa ng impeachment complaint laban kay President Marcos. Ayon sa mga legal na eksperto, ang reklamo ay batay sa mga aligasyon ng hindi tamang pamamahala at paglabag sa saligang batas ng bansa. Bagamat hindi pa ibinubunyag ang buong detalye ng kaso, malinaw nang isinasampang kaso ay may malalim na implikasyon sa kasalukuyang pamahalaan at sa politika ng bansa. Sa isang pahayag mula sa Malacanang, ipinahayag ni Pangulong Marcos ang kanyang pagkakagulat at pagkabahala sa pagsampa ng impeachment case. Ayon sa Pangulo, hindi niya inaasahan na isang mahalagang alyado tulad ni VP Sara Duterte ay magpapasimuno ng ganitong hakbang laban sa kanya. Hindi rin itinanggi ng Pangulo ang tensyon sa kanilang relasyon, ngunit iginiit niyang ang mga isyong ito ay mapag-uusapan at walang dahilan para dumaan sa ganitong legal na proseso. Sa kabilang banda, ang mga oposisyon at ilang miyembro ng Kongreso ay nagsimulang magbigay ng kanilang mga opinyon hinggil sa impeachment case. Para sa ilan, ito ay isang hakbang upang tiyakin ang pananagutan ng mga nasa poder, habang may mga nagsasabing ang pagkilos ni VP Sara ay isang estratehiyang pampolitika upang makakuha ng mas mataas na posisyon sa hinaharap. Ayon sa mga political analysts, ang naturang impeachment complaint ay maaaring magdulot ng pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa loob ng Administrasyong Marcos Duterte. Samantala, ang mga mamamayan ay nahahati sa issue ng impeachment case. Ang ilan ay nagpapakita ng kanilang suporta kay VP Sara na naniniwalang ang kanyang hakbang ay para sa kapakanan ng bayan, habang ang iba naman ay nagtatanong kung ang hakbang na ito ay magdudulot ng karagdagang kalituhan sa gobyerno. Sa mga social media platforms, mabilis ang mga reaksyon ng publiko at tila malalim ang pagkakahati ng mga opinyon patungkol sa issue. Sa ngayon, ang impeachment case laban kay President Marcos ay isang issue na patuloy na tinututukan ng buong bansa. Kung ano ang magiging kahinatnan ng kasong ito ay mananatiling isang malaking tanong. Ngunit tiyak na magiging mahalaga ito sa direksyon ng ating bansa sa mga susunod na taon. Tinututukan natin ang mga susunod na hakbang na gagawin ng bawat panig at ang magiging epekto nito sa administrasyon at sa ating mga kababayan. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kakalimutang mag-like, share, and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. I'm covered. Alam ko, hindi man ako nagpapakita ng aking religious practice. I don't need to show it. I have my own, I have my own way, my own, solemn place to praise God, to pray. I don't need to say versikulo 4, 8, 2, 3 post sa Facebook ko na pagkahaba-haba. Forgive, 1, 2, 3, 1, 4, 4 versikulo. Bullshit. Yung mga nagdadasal, hindi man lahat, I'm not saying kayo. Yung mga nagdadasal na mga politikong mga demonyo, pag di kayo politiko, di kayo kasali dito. No, kunyari, pa Diyos, pa versikulo, James Chuchuchucho, yan ang madalas magnanakaw, kawatan. Nagpapahirap sa inyo katulad ni Abante. Meron bang bastor na labas ang dila na mukhang manyak? You speak up. 10 million families na naapektuhan ng baha. You speak up. Pinapatakbo po kayo ng mafia, sindikato, bangag, adiktos, kawatan, kidnapper, smuggler na gobyerno. Pilit na binabaling sa mga Duterte na nagbigay sa iyo ng peace sa buhay ninyo nung sila ay namuno, except syempre ang mga kriminal na mga sindikatong sangkot sa polboronic. Pero kayong mga inosente, kayong ordinary citizen, na-experience ninyong maayos ang inyong airport. Look at now the airport. Nakita ko yung conveyor ng mga sasakyan. Putang ina, mano-mano. Nakita nyo yun? Gumaganon yung ano doon. Gumaganyan-ganyan siya doon sa conveyor. Para lang Nakita nyo yun? Yung nag-viral? That's bangag. Nangyari ba yan kay Duterte? Ilang brownout kay bangag? Bumabalik kayo sa panahon ng ano bang panahon yun?
Medieval age. I wish, actually, that's my dream. Bumalik ako dun sa Back to the Future, ano? I mean, bumabalik kayo dun. Stone Age or something. Only the bangag. Tinake over. Pinrivatize ang airport natin. Tapos ito napala nyo. Pagtataas ng mga services, brownout, baha, surot, walang aircon, sira yung mga ganito, sira ang conveyor. Oh my God. Number 1 na dangerous city ang Maynila. Kasusap lang natin kanina. Then, ano gagawin nyo? Marlica, maglabas ka pa ng panibagong video. Mga ulul. Ano? Authenticated na nga ang video ko na nagbangag na si Bangag. Ano pa gusto nyo? Ano pa? Ganyan ba kayo? Galit na ako sa inyo mga palangga. Yung mga hindi kumikilos dyan sa Pilipinas. Conveyor naging simple machine pulley. Sabi ni ayan, nakita nyo, gaganon yung kawawa naman yung lalaki, gumaganon-ganon siya dun sa conveyor. My God, you don't deserve that kind of life in the Philippines. Lalo na mga OFW. May tubig, may baha. Sa NAIA, sabi ni Saidi Tor Jerson, sa NAIA, nag-igib ng tubig. Wala ng tubig. Ano pa nangyari? Baka hindi ako updated, mga palangga. Sabi ni Cartags, Miss Marlica, bukas po magrarally mga bayad na tao bukas sa Congress against PRRD. Doon din po mag-aabutan ng bayad, pero sa Senate naman ginawa ang hearing at 1 week na nakaraan. Yan, kaya magbantay kayo. Ato gagawin ninyo. I'll tell you, utusan ko kayo. Magpanggap kayo. Okay, yung pera day. Kuha kang pera, yung pera na yun. Sabi mo, I love Tambaluslos. Kunwari lang. I love you, Martin. Ganyan-ganyan. Kunin mo yung pera. Get ready. Kunin nyo lahat ang footage ng mga bayad. Hindi na nila kayang kontrolin yan. Videoan nyo lahat ang mga buwakan ng ina kung paano magbayaran. Yan ang gawin ninyo. Kawawa kayo. Abante, tumanda pang paurong mukhang manyak, sabi ni Mime Vlogs. Sabi ni Bonza Ramos Ruth, I am truly grateful for your love and courage in our country. God bless. So God bless you too, palangga. I don't know. I mean, I cannot go back. Mga palangga, hindi ko na maibabalik yung normal kong buhay. 'Di ba? Pero ever since may pakialam na talaga ako sa isyu ng lipunan. Pero wala nang urungan. Uurong pa ba tayo ngayon na nakita nyo kung gaano kabangag ang bayan ninyo? Tignan nyo na lang ako. Napilit na gustong patayin ng Romanian ni Lisa Tanas. Yung kanya mga inuutusan. I have 2 affidavits that I will present dito sa Korte ng Amerika na nakarinig sa pagputos ng pagpapapatay sa akin. Akala nyo, ayan. Okay. Pero sa tingin mo, tatakot ako sa mga yan? Hilain ko pa yung mga buto na mga yan. Di ba? Umarap lang sa akin yan, gaganon ko yung mga buto na mga supot na yan, mga palangga. Do you think natatakot ako sa mga to? Sa panahon ngayon, dapat wala nang takot. Dapat lahat kayo tumapang na sa social media age. Kayo dyan sa Pilipinas, kailangan yung mga pulis na yung mga tiwali, katulad ni Marbel na mukha rin binabae. Matapang na naman yung may baril eh. Amunin mo ng suntukan yan, ng bonggang-bongga. Tignan mo lang kung lalaban yan. Hihingalin yan. Sa akin pa lang, isang piti ko lang itlog niyan. Sabi ni Omar, Amor Grandis, buto, homo. Hindi. Lobio na nabalataton, mga palangga. Parang yung si Atty. Panelo nag-hearing sa Senado, nakipag-selfie yung mga nagrarally sa Makabayan Block, sabi ni Jing. Kasi nga, baka bayad nga yung mga yan. Kasi kung may paninindigan ka, hindi ka makikipag-selfie sa taong ayaw mo. Right? I don't think so. Kayo mga palangga ko sa Nicolas, sa Ilocos, grabe ang crime rate, ang crime sa inyo. Gurguran. Tignan nyo, yung pinatay na Barba. Wala, dead mang Malacanang. Kapag-anak yun ni Congressman, who's that? Congressman Angelo Barba. Walang statement ng Malacanang, baka silang nasa likod. Baka tama yung ating puting ahas. But anyway, Luz Templo Nuevo, we are praying for you, for my safety. Thank you, palangga. Lumalakas ang loob ko because of you. Well,
Fetus pa lang ako, may kutsilyo na akong bit-bit sa sinapupunan ng nanay ko. Di ba, nakakwento ko na sa inyo, lahat ng nangapi sa akin ng bata, mapalalaki. Pero I swear guys, sa inyo, binabalikan ko yung buhay ko in the past nung bata ako. Lahat talaga ng api sa akin, talagang tumama to. Wala, ni babae lalaki na nakaano sa akin, yung nakaisa sa akin na sinabunutan ako tapos hindi ako lumaban. Lahat ng sumabunot, tumawak ng buhok ko, nagdumog kami sa kalog. Tinood, lahat ng humawak ng buhok ko, ang bagsak namin sa kalog. What is kalog in Tagalog? Hindi kanal eh. Ang kanal kasi maliit lang, di ba? Parang kalog malalim eh. I don't know kung ano sa Tagalog yan. Di ba yung parang dike na gano'n? Anyway, gano'n. Lahat yun inumbag ko. I don't know kung saan nanggaling yung mga tapang na yan. Sabi ko nga dahil siguro sa sinapupunan ko, may kakambal akong kutsilyo. Oh my God! Imagine mo yun, may kakambal kang kutsilyo. That's nice, ha? Alright, watching from Cebu City si Ma'am Lina Morada. Imbornal, oo gani. Bon sa Ramos, oo, nagadumog kami sa Imbornal. Diyos ko po. Ay, Maharlika, may baby, sabi ni Noli Mitangere. Oy, palangga, how are you? Kanal, o kanal din. Hindi, totoo yun. Hindi ako nagbibiro. Nakwento ko na nga yung buhay ko sa inyo kahit sa opisina, nangahamon ako ng suntukan. Halika dito, tapusin natin yung inggit mo. Doon tayo sa rooftop. Mga ganyan ba? Anyway, only one life to live in this crazy world. Saan man po kayo naroroon, ipagtanggol niyo yung sarili ninyo. Huwag niyong hayaang yurakan kayo ng kahit sino.